pinipilit akong subject matter sa isip ko punta dito. Problema, Hindi lang tayo kuha. Hindi na lang kuha mamaya. dito na lang tayo rin. Ito yung mga issue na malapit sa tao. Kailangan hirapan sa puso niya. Walang nakaharap na kilaway. Alam mo, I would like to I don't want to criticize anybody. But you know, whatever you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng ikaw yung Pinoy, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng Para masarap. it's a problem, it will take time. But apparently, itong sa panahon na rin, patong, yung solusyon, mahina ang Light. Ilaw. Ilaw po! Ilaw, hindi mic. Ilaw, hindi mic. Yan! Nako! Kanina pa. Ano pala? Yung chandelier, buksan. Kulang pa sa ilaw. Ilaw! Kalimutan ko ito nung siya. I love you, Tay! Well, sa madaling sabi, maraming issue. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, Madilim. the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized or whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandiyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong
presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko sinasabi ko total we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever, but you know, sad to say, the Philippines is agricultural base ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be palagay na natin hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot give promises. Panay na lang ang pangako mo and keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. It's easier for you to find employment or jobs now than before. Then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon
Kaysa noon, panahon niya, pagkupo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order. Kung kaya niya ito, kung kaya niyang putang ina. Alam mo kung ako ang durugista, gumaganon ako. At bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. Paski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang pangak. Buang. Pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos. Maybe constant use of heroin. Walang kain, basta makasigaw. Aabot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Prosin! Prosin! Nakatindig lang yan sa kwarto niya. O natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganon ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Na ibig sabihin niya, kung sabihin niya, wala yung si Duterte, mahina kasi gano'n, okay. But it's not me. It's the Filipino people. Yes! Yes! Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko, kasi ako, hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para paski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya I don't know how it operates now.
But if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ng babae siya. Yakap at pagmamahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of what he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision at nakita ko. As a matter of, hindi naman kailangan sabihin, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong apa na kay Kibuloy? Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Yes. Talagang bright yan si Pastor. Pastor Kibuloy! Pastor Kibuloy! Number 3! Yung rinig kami, Pastor eh. Ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ang mga anong postulis niya ba? Dito tayo sa may politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy para sa Senado. Pastor Kibuloy! Itong tao na ito, yung sunod na sinasabi ko, humahanga talaga sa integrity pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Kapag nagsalita ito, hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako, magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati tatanong-tanong ako, eh talagang is one of the upright na tao na bira mong
makita ng gano'n. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilig ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung yung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso, alam niya. Alam talaga niya. So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Patayin! Makapatay tayo ng mga 15 na senador. Pasok na tayo lahat. Ano nga ako dito? Iiyak na naman. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat. Pero sorry na, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Sa abogado, sa trial, maybe sa social life niya, siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yun, sir. Yan ang magbukabata talaga sa iyo. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat pakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan i-bandera. Kasi ako mismo gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Baliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro asawa ka naman, no? Si Jimmy? Ayun, mo tayo. Kaya ka ng kalitsi-litsi ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba? Sitwasyon sa... I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very almost sad. Itong PDP was a creation of the politicians
mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ko nga. Kaya kailangan alagaan natin ng gusto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girly Balaba. Mabuhay ka, Girly Balaba. At si Rudy Duterte. Wala pang malisya yan. Gusto mo, idagdag din yung mga pangalan ninyo. Sino? Girly Balaba. Sino? Kasumay. Huwag na, tama yan. Huwag na kayo mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go. A lawyer, almost to the point of imperial yung ano niya. Hindi. Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him talk about politics and his key interest na sa kikita ko yung pagsasalita niya. So, nung kita kami few days before the filing, I passed by Bacolod, nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Tilinte, Ilonggo na yan. Sino rin Ilonggo? Ilonggo ka daw. Hindi mo makita, layo.
Padakon mo na si para may hindi naman sa pangan. It's not because I'd like to gusto ko rin talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang magpapanalo tayo na para alam mo magkakapatid tayo. At yung Pilipinas hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung position para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to. Kasi nakakamot ako eh. Kumakatituro yung may pera ko mo. Kaya magkain tayo niya. Ito ang gastos, wala pa akong kapungan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aid was a military hand. Kaibigan namin, parang common friend. Military na not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon sa kay Jimboy Kalili. Teniente yun. Pagsaro ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, punta ko, sabi ko, nagsalo lang ng bola, namatay. Yes, Mayor. Ang bola, putaw, bakal, yung bola ng ano. O bakit namatay? Kasi pagsalo, bakit talagang sinadya na nilakasan ng gusto. Baka may pustahan sa yung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag din yung sayuin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon naman tayo, hindi ako nagpapatawa, yun talaga ang nangyari. Doon na tumba kayo ang minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga DDS, huwag ka lang ano ha, siya. Hindi ako. Mayor ako, diba? May tusan mo pagpatay dyan, buwa. So yun, Chief of Police. Pinakamatagal kasi taga-dago. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, kag-graduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa.
Doon sila ng super. Kaya malapit talaga sa akin sila to. Ngayon, hindi yung sabihin bata-bata, tao-taohan. Kaibigan. Kaibigan na natin. Ano nga maridagdag ko sa punto? Video? Oh, kanina yun. Diba, minsan itong mga putang inang kriminal. Bato! Gusto ko no. Putang ina yan, ano, pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Iya, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ang, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prang ka. Walang sundalo na hindi mo. Walang sundalo na hindi pumunta. Baski na walang uto sa kanila. If you are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabihin mo, pagdating ng promotion conference, kaya ba nito? Yung panahon niya, rate, marami. Rate, 4. Panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan. Yung ngayon, mabasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala na tayong extra. Killing lang. Ewan, sino nag-invento yung putang yun? Bakit maging extra yan? Ano yan? Puta? Lahat sundalo. And, nandito na lahat. Nandito na lahat. Kompleto na kaya. Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako na. Maka-Duterte ito eh. Talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Sabi ko rin, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bindo. Talagang pwede na maging sinunod. Ito yung may taong may social conscience. Yung agresya, wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos sa yung trabaho niya, mag-acting. Gaya dito na yun. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito si prangka na tao niya. Diretso. Kaya nagustuhan ko.
So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Karaman tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na merong natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, eh kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket. Yan na ibig sabihin doon. Magkaisa. Hindi pwedeng watak. Diba? Yan yung ibig sabihin niya. Si Jun Ibasco, ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam, wala tayo talagang pera. Last minute, ambag-ambag ng kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute ko. Si Robin. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang, kaya ng mayor yan. Baste! Mayor Baste! Pasang mo na lang doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero huwag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Hiwalay. Mahinang layo pag magsalita si Bangag, you know? Kasi pag mag-take off yan, ang kabila, magsige, dasal. Mahulog sana yan. Wala na walang tao. Intervals, interspersed. Takaya ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko. Parang, kung mano kayo sa Davao, kindly drop by outlet. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. Yan! May printing press. Walang problema nito sa propaganda. So, pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. Kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. But seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you have served there for about 6 years in Alaska, another one. And for the mayor,
and the rest of the officials, October na. Talagang elected. Mabuti yan. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Huwag rin yung ano yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niya, sisirain lang ang bayan natin. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang talaga ito, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ano ito. At least may, lalo na ito si Tony Marculeta. Parang pare ito eh. Ito. Nagkamali ito ng trabaho. Kung pare ay sana ito pero iglesia. Pastor na. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marculeta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka ma-enkwentro mo ito sa korte, putang ina, baga ilang paso ka. Yung kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang tagal na nagtrabaho ito sa PDP. A very picked man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kaya ni June Ibasco. And si June Ibasco, yan ang noon pa, noong na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si June Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, kung sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, para nag-plenum ito sila sa Tunok Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung piskay na assign pagka ganun. Takot yung hindi nila akong magyabang. Takot yung mga piskal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimen na, no? So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. Nag-trip ako. Magkati na lang kayo na ano ba? Nagsambahan. Mga mabigat na sa 5 lang nabili ko. Binili mo na. Mindanao. Yung Walang tubig dito eh. mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan siya. Yan sila. Opo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bigyan na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito.
Dalawang pare yun. Father Quezon, pati Father Ivan. NPA talaga yan. NPA talaga. O, huwag na tayong magdrama. So, gustong ganun na ng sabi, pare yan. Kung ano yan, damay pa ba yan. Imbestiga ka ng ano. Imbestigahin mo yung totoo lang. So, nag-detain siya. At yung one day, nalaalap ninyo yun, inutos ni Gore Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalan lahat. Lahat ng komunista, pinarapat sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare. Alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao eh. Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag ganyan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization eh. So, kinuha ko yan. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Barang ba yun? 25, 30 years. Gala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Yan ang tigas dyan sa... Yung mga military naman, sabi ko, intindihin niya. In-release eh. Wala tayong magawa. Wala mapuntahan yung mga tao. Kaya yung mga asawa ng Rivera, lahat ng mga babae, binigay sa akin ng military. Yan, totoo. Ito lang yun ang totoo. Patayan sila. Yung mga babae, dinala ko sa bahay ko. Bahay ng nanay ko. Doon ko pinatira kasi wala akong ano. Yung mga asawa ng komunista. Hanggang ngayong kaibigan kami. Kaya ko noong sabi nila na si Duterte komunista yan. Ang totoo niyan talaga. Maski hindi pa sila nahuli, ako pumapasok na sa bukid. Doon sa dulo, nagsasalita, i-istorya lang kami ng NPA. Istorya lang. Kaya every time magbaba ako, mga military intelligence, sabi ng Duterte, ang issue sa akin, yang si Duterte, huwag kayo magboto dyan kasi komunista. Sinabi ko doon sa mga taga Davao, kung maniwala kayo, ito yung istorya ko. Ngayon, ay di naman wala. Huwag. Sinabi ko sa totoo. So si John, tangan-tangan ko yan hanggang ngayon. Mahusay sa organization. Kaya kung saan-saan ako papunta, bit-bit ko yan kasi wala kang problema dyan. Alam mo ba yan yung pare, marunong mga Katoliko, ito ha, organize tayo, mga ito, ganun-ganun. Mahusay yan sila magdala. Kaya, lamang tayo ng konti dyan sa kabulan ng isip. So, ganito, siya yung upak talaga. Siya yung sa akin, wala naman,
Sanay na ko eh. Siya na yung mag-spacing sa kampanya. Pero hindi ako maka-attend sa lahat ng rallies. At only yung medyo mabibigat, Cebu, medyo lawag siguro. Hindi pa kalimutan lawag. Kaya, Kay Marcos, punta ko ng rally kami sa inyo. Yung mabibigat, Sambuanga siguro. Nandoon ako, pero hindi lahat kasi una-una, sa totoo lang, wala tayong pera. I cannot sustain a campaign na yung diretso-diretso na maybe even sa katawan ko, hindi na. Alam mo yung aeroplano, hindi ba rin ba? Ako, piloto ako when I was young. Naglilipad ako ng aeroplano. Pero ngayong matanda na ako, kasi yung may pressure, hindi mo rin yung halata yung pagbaba mo sa aeroplano, medyo matamlay ka talaga. Oo, ganun, hindi na ako na kaya. Pero sa mga big rallies, I will be there too. Bigyan natin kay Julian. So, dito tayo magsunod kay Julian. Kasi yung makapag-trust him to do the job. So, sa'yo bigay ng program. Sign language yan. Parang magkita tayo bukas. Kasi mag-aaral ako para gano'n na lang. Nehen piyo yan. Chinese yan. You're beautiful. So, uwi na tayo. Paano ko kinig ng istorya dito? Wala yung ano lang, yung tingin ko na katod pambuhay ng nandito pala yung classmate ko, Dabs Mamao o Lanao del Norte. Classmate ko yan sa kapats ko talaga sa law school sa Sandera. Believe ako. Sana next time, next time. Ako nang hinayang ako dito kay tatakbuhin ko sana ng di ba rin? Pero sa tingin ko lang pag itong yung nagpipika yung Pilipino, I don't know if it has gone to another level, pero yung Pilipino nagpipika na sa administration. There was a time na
About so many elections ago, bata pa ako. Lahat, clean slate, panalo. Panalo talaga lahat. So, wala man kayo kalaban, no? Sino nga sila? Sino ang kalaban niya? Alam ko na pipika ang Pilipino as of now, hindi, not hatred or ano. Pero I could sense, nandiyan ako sa ano, napipika na ang tao. Kaya yung sentimento ng tao, papasok yan sa utak nila habang buboto, patay. Haros tayo lahat ng state. Partido ng Pilipinas. Totoo yan. Yung ano ng tao ngayon, ang tao, hindi naman sa galit. I don't know if it's, I would not want to raise it to the level of anger or hate. But ako, sigurado ako na ang Pilipino napipika na. Either failed promises or whatever. Kaya pagdating ng, kung nasa isip pa yan ng Pilipino, malas, wala, swerte natin. O boss, panalo kayo na. Pati si Torre-Torrio na hindi kandidato. Ilagay nila yung pangalan mo. Torreon is a very good lawyer. Number 1. Kita mo si pastor nakakulong pa ngayon. Tawa ng tawa ngayon si Pastor Dong, ma'am. There's more to it than meets the eye. Pagka gano'n na simple na kaso tapos bailable, hindi naman makabail, hanapan ng Tubig. ano yan, sabi ko, sadya yan. So, wala tayong may, depende na sa abogado na kung nagkabisita ba? Bisita akong okay, yun na. PDP! Mabuhay ang PDP! Mabuhay ang Duterte candidates! May papanoorin muna tayong isang video. So, mag-unakusa po ako na umupo muna ang ating kandidato.